Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa muling pagtatagpo namin ni Tyrone. Hindi ko maiwasang maalala ang araw na nalaman kong buntis ako. Halos gumuho ang mundo ko ng mga panahong yun. Pakiramdam ko'y ayaw ng tadhana na makaramdam ako ng ginhawa. Mas pinabigat pa nito ang problema ko. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin ng mga panahong yun. Naisipan ko pang ipalaglag ang bata sa loob ko, pero hindi naman ako ganoon kawalang puso. Papatayin ako ng konsensya ko kapag ginawa ko yun. Kaya nagpasya akong ipanganak ang aming anak, ang aming anak. Ang mga unang buwan ay impyerno para sa akin. Hindi ko alam kung paano ko itataguyod ang sarili ko, kung paano ko bubuhayin ang anak ko. Fresh graduate pa lang ako that time. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong maghanap ng trabaho. Mabuti na lang talaga at naroon si Raquel. She was the one who stood by me and took care of me. She was and is the purest friend I ever had. Sobrang laki ng utang na loob ko sa kanya, kaya pangako ko talaga sa sarili ko na babawi ako sa kanya. Hindi kagaya sa ama ng anak ko. Well, naiintindihan ko na ako rin ay may kasalanan sa hindi planadong pagbubuntis ko. Naive ako, sobrang naging pabaya ako noong gabing iyon. Hindi ko talaga inisip na mabubuntis ako, pero may responsibilidad din naman siya. Alam siguro niya na mabubuntis ako dahil doon, pero itinuloy pa rin siya. Maaari sana siyang nagbigay ng suporta sa ating anak, pero anong ginawa niya? He ghosted me. May paabi-sabi pa siyang contact ko siya, pero nang gawin ko, ay hindi na ulit nagparamdam at mukhang nag-iba pa ng numerong ginagamit. Don. Natigil ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang boses niya. At nang tumingin ako sa direksyon niya, ay sinalubong ako ng malamig niyang mga titig, at magkatagpong kilay. Almost sir, sabi ko sa kanya at binilisan ang ginagawa ko. Ang bagal, matigas niyang sabi bago naiiling na ibinalik ang atensyon sa laptop niya. Tutulungan mo dapat akong gawin ang trabaho ko ng mas mabilis, maptol niya bago ko narinig ang malulutong na tunog ng keyboard, na malakas niyang pinipindot. Anong kwenta ng gaya mong secretary kung hindi mo magawa ng maayos ang trabaho mo? Napapitlag ako sa biglaang pagsigaw niya. Tumingin siya sa akin gamit ang nanlilisik niyang mga mata. Stupid. Hindi ako nakapagsalita. Nalaglag ang pangako ng hindi makapaniwala. Tinawag niya ba akong tanga? Naikuyong ko ang kamay ko bago ko piniling yumuko na lang, at ituloy ang trabaho ko. Tatapusin ko po to in 5 minutes, walang emosyon kong tugon, sabay mariing kagat ng labi ko. Gusto ko siyang sugurin. Gusto ko siyang sampilan at singhalan. Pero alam kong di yun pwede. Sisirain ko lang ang buhay ko. Dapat lang, pahabol niya pang sabi, kaya mas lalong kumulo ang dugo ko sa kanya. Ayokong may sante sa unang araw pa lang ng trabaho ko, kaya pinili ko na lang nakimkimin ang galit ko at inis ko. At nang matapos ko ang ginagawa ko, ay agad ko na itong ibinigay sa kanya, heto na po sir. Okay, ngayon, lumabas ka na, madiin niyang sabi. Pumasok ka lang dito kapag tinawag kita sa intercom. Okay sir, mabilis kong sagot at walang pagdadalawang isip na lumabas ng opisina niya, dahil baka hindi na ako makapagpigil. Sinamantala ko ang pagkakataon para tawagan si Raquel, at ipaalam sa kanya na hindi ako makakauwi. Nakailang calls pa ako bago siya sumagot, sis kumusta? Bungad niya. Hired na ako, diretsyong sabi ko, pero hindi ko alam kung ngingiti ba ako o iiyak. Ngayon mismo start ng duty ko kaya hindi ako makakauwi agad. Huy seryoso, oo, sis, OMG, congrats ulap, sabi ko naman sa'yo I'm so happy for you. Maligalig niyang tugon, mag-celebrate tayo pag uwi mo. Hindi pwedeng hindi, okay. Gagawa kami ni Charlie ng special cake for you. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Salamat Raquel. O sige na, mamaya na lang tayo mag-usap ha. Kailangan ko ng magtrabaho, sabi ko, si Charlie pala. Tulog sis. Pakibantayan muna sis ha. Salamat talaga, sabi ko sa kanya at ibinaba na ang tawag. Pagkatapos, ay minabuti ko na lang na lumabas para silipin kung naroon ba si Audrey, at nang may makausap naman ako. Napangiti ako nang makita siya. Hi, bati ko nang makalapit ako. Hi, congrats nga pala, anya at matamis nang umiti sa akin. Kumusta ang trabaho mo so far? Hilaw akong napangiti sa kanya. Okay lang naman, kaya lang,
Gulat nga ako na ngayon pala ako magsisimula agad, tugon ko. Mabuti nga at may na-hire na, sabi niya sabay buga ng hangin. May kaati na ako sa inis ni Sir, dagdag niya. Ganun ba talaga siya? Unang araw ko palang na-insulto na akot na sigawan, pagtatapat ko. Oo, dumaan din ako riyan, kaya super thankful ako na naisipan nilang mag-hire ng isa pang secretary ni Sir, kwento niya. Kaso, mukhang mas mahirap ang trabaho mo. Kasi ikaw ang isasama niya palagi. Nabasa ko nga rin sa kontrata. Tatagan mo lang ang loob mo. Claudine, pagpapakilala ko. Bawing-bawi naman sa sweldo at benefits ang kasungitan ni Sir Tyrone, bawi niya at ngumisi. Sayang talaga, ang gwapo pa naman. Pumapangit talaga ang tao kapag masama ang ugali, mahinang sabi ko at natawa na lang siya. Nagpatuloy lang kami sa kwentuhan at napag-alaman ko, na 3 buwan pa lang pala mula nang maupo bilang CEO ng kumpanya, si Tyrone. At mula raw nang maupo ito ay wala na itong ibang ginawa, kundi ang magsungit sa sinumang lumapit sa kanyang empleyado. Miss Amadeo, pumunta ka sa opisina ko ngayon. Natigil kami sa kwentuhan nang marinig namin sa intercom, ang striktong boses ng boss namin. Nagpaalam na ako kay Audrey, at dali-daling pumunta sa opisina niya. Pagkapasok ko pa lang, ay ramdam ko na ang matalim niyang titig. What took you so long? Nasa labas po kasi ako at kausap ko si Audrey. Nagpapaturo po ako ng mga gagawin sa. Hindi mo alam ang gagawin mo. Putol niya sa sinasabi ko. Hindi makapaniwalang sambit niya. Ang tanga mo talaga no. Nakagat ko ang labi ko ng insultuhan na naman niya ako. Nag-apply ka for this job, at hindi mo alam kung ano ang gagawin. I was just. Hindi kita hiniling na sumagot, kaya tumahimik ka. Huminga ako ng malalim, nang mabilis na kumulo ang dugo ko. Gusto ko siyang sugurin. Gusto ko siyang bugbugin 5 years worth. Ngayon, gusto kong pumunta ka kay Attorney Robert at kunin ang file na hiniling ko sa kanya, aniya na para bang wala siyang sinabing nakakasakit ng damdamin. Binibigyan kita ng trabahong magpapatunay kung magpapatuloy ka ba sa trabaho mo rito, o hindi, matigas niyang sabi bago ako tinitigan. Kita ko kung paano niya ako tingnan, mula ulo hanggang paa. So you better give it your all. Anong trabaho po pala? Tanong ko sa kanya. Kahit naman galit ako sa kanya, ay nanghihinayang pa rin ako na mawalan ng trabaho, lalo na't tingin ko ito na ang sagot sa financial problems ko. At isa pa, mukhang hindi niya naman na ako nakikilala. I want you to find a certain person, tugon niya bago siya tumayo at lumapit sa akin. Bawat hakbang niya palapit sa akin, ay napapagtanto ko kung gaano kalayo ang tangkad namin sa isa't isa. Kinailangan kong iangat ang ulo ko, para lang makita ang mukha niya. Yumuko siya palapit sa akin kaya napaatras ako. Gusto kong gawin mo ang trabahong ito sa loob ng 3 buwan. Kung mab-I-go kapag katapos, ay magpaalam ka na sa iyong trabaho, aniya bago ako nilagpasan. Ang tanging naiwan na lang ay ang maskuladong halimuyak ng pabango niya. Babayaran kita ng extra. Po, bakit ako pa po? Tanong ko sa kanya bago siya binalingan. Pwede naman pong sa pulis na lang or private investigators. Good suggestion, aniya bago siya muling lumapit sa akin, at sinaman ako ng tingin. Do you think hindi ko naisip yan, ha? Sa tingin mo ba, hindi ako umupo ng mga tao para hanapin ang babaeng iyon? Babae, tanong ko. Oo, gusto kong hanapin mo ang babaeng nakilala ko 5 years ago, pagkumpirma niya bago siya lumayo sa akin. Magpapadala ako sa iyo ng isang file na naglalaman ng impormasyong mayroon ako, tungkol sa kanya. Gamitin mo yun para mahanap siya sa loob ng 3 buwan, o kahit man lang makahanap ng clue tungkol sa kanyang kinaroroonan. Kung gagawin mo, mapapanatili mo ang trabahong ito, paliwanag niya. Bigla akong kinutuban na baka ako ang hinahanap niya. Sir, okay lang po ba na malaman ang rason? Napalunok ako, nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Kung ano-anong ideya ang naglalaro sa isipan ko. Yes, pero kailangan mo munang pumirma sa isang non-disclosure agreement, aniya bago siya mabilis na bumalik sa table niya at may print na document. Halika dito at pirmahan mo ang isang ito. Dahil gusto ko ring malaman ang dahilan niya, ay walang pagdadalawang isip akong pumirma. As if naman may magbabago kung pumirma ako, o hindi. Okay, aniya sabay kuha ng papel sa akin. Ipapanotaryo ko ito, kaya tandaan mo na mapaparusahan ka.
Kapag nag-leak ka ng anumang impormasyong sasabihin ko sa iyo, matigas niyang sabi, habang naniningkit ang mga mata. Okay sir, may nakilala akong isang babae 5 taon na ang nakakaraan, sa isang bar, panimula niya. We spent the night together, at nabuntis siya. Pero hindi ako naniwala sa kanya, dahil malamang pera ko lang ang habol niya, dugtong niya, bago siya prenteng some andal sa swivel chair niya. But my father did. At gusto niyang hanapin ko ang anak ko mula sa babaeng iyon, dahil kung hindi, ay hindi ko mamanahin ang kumpanyang ito, at ang iba pa niyang kayamanan. Habang nakikinig ako sa kanya, ay hindi ko mapigil ang may kuyam ang kamay ko sa inis. Mas lalong tumindi ang galit ko sa kanya. He's unbelievable. Iniisip niya talagang pera lang ang habol ko sa kanya. Well, totoo naman, kailangan ko ng pera niya, para suportahan ang anak namin. Pero ang abandonahin niya kami, kahit na nakarating naman pala sa kanya ang balita. Leon ang hindi ko mapapalagpas. Kung mahahanap mo mismo ang babaeng iyon, mananatili ka sa trabaho mo, at magbabayad ako ng 1 milyon bilang reward, anya. Ano pong gagawin niyo sa mag-ina niyo sir? Mag-ina, natawa siya at napailing sa sinabi ko. Hindi ko kailangan ng babaeng iyon. Anak niya lang ang kailangan ko. Kailangan ko ang batang iyon, para makuha ang yaman ng ama ko. Anak niya, mariin kong ikinuyom ang kamay ko. Hindi man lang niya tinawag na anak si Charlie. Maiintindihan ko pa kung ayaw niya na sa akin, pero ang sabihin na parang hindi niya inaakong anak niya rin ang anak ko. Puro kalokohan lang yan. He is the worst. Ngayong narinig mo na ang lahat, ikaw na ang baalang gumawa, o mawawalan ka ng trabahong ito. Bagsak ang mga balikat ko habang naglalakad ako sa kalye, papasok sa kung nasaan ang bake shop ni Raquel. Liban sa pagod, ay kaibigat din ng pakiramdam ko lalo na sa nalaman ko. Hindi ko mapigil ang manlumo, gusto kong umiyak pero walang luhang naiipon sa mga mata ko. Pakiramdam ko'y labis akong nadidismaya at naduduwag sa katotohanang, tinitingnan kami ni Tyrone pati na ang aming anak, bilang mga kasangkapan lamang na maaari niyang gamitin para makuha ang gusto niya. Kung ayaw niya sa akin, matatanggap ko pa yun. Kaya ko pang intindihin yun, dahil in the first place, wala namang kahit na anong namagitan sa aming dalawa. What happened between us was nothing but a paid intercourse. Ang hindi ko lang kayang sikmurain, ay kung paano niya iparamdam sa akin, na wala siyang kahit na anong amor sa anak naming dalawa. Charlie is his blood and flesh for God's sake. Iniisip ko pa lang kung paano niya tatrituhan ang anak namin, sa oras na makuha niya ito sa akin, ay winuwasak na ang puso ko. Sobrang sakit na sa pakiramdam. I don't even want to imagine it anymore. Napabuga na lang ako ng hangin sabay iling. Makailang beses akong huminga ng malalim, para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Ayokong umuwi na bagsak ang mood ko. Ayokong maisip nila na hindi ako masaya sa trabaho ko, kahit yun naman talaga ang totoo. Hindi lang kasi ako ang nananalangin na makakuha ako ng permanenteng trabaho, pati na rin si Raquel at lalong-lalo na ang anak ko. Pilit akong ngumiti bago ako tumuloy sa paglalakad. At nang makarating ako sa cake shop ni Raquel ay bahagya ng nakababa ang roll-up, kaya sumilip ako para tingnan kung nandoon pa ba sila. Congratulations! Nagulat ko sa malakas na pagsigaw ni Raquel, kasunod ng pagputok ng party popper. Mabilis niyang itinaas ang roll-up at hinila ako papasok. Congratulations ulap! Maya-maya pa, ay lumabas ang anak ko dala ang isang bento cake. Congrats mama! Nakangiting bati niya. Tita and I baked this. Nakagat ko ang labi ko bago ako lumuhad para kahit papaano ay magpantay ang mukha namin. Thank you baby, nakangiting sabi ko bago tinanggap ang cake, saka siya hinalikan sa pisngi. Pagkatapos ay bumaling ako kay Raquel, thank you rin sis. Always welcome sis. Tumango lang ako bago tumayo. Sinubukan kong panatilihin ang aking ngiti, pero sa tuwing napapatingin ako sa anak ko ay bumibigat lang ang pakiramdam ko, at tila dinudurog ang puso ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, at inilapag ko ang cake sabay yakap sa anak ko. Niyakap ko siya ng mahigpit, kasabay ng pagtulong ng mga luha ko. There's no way I'm letting that man know about us. There's no way I'm gonna let him take away my son. Hinding-hindi ko siya hahayaang gamitin lang ang anak ko para makuha ang kayamanan niya. Labas tayo. Alok ko sa kanila at pilit na ngumiti, kahit na patuloy na umaagos ang luha ko.
Saan niyo gustong kumain? Sis, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Raquel sa akin. Oo naman, mabilis kong tugon at pekeng ngumisi. Sobrang saya ko lang talaga sis, kasi dininig na ang panalangin ko na magkaroon ng stable na trabaho. Kami rin ni Charlie, sobrang saya namin para sa iyo, kasi di mo na kailangang pagsabayin ang napakaraming part-time jobs at magpuyat araw-araw, aniya at mabilis na lumapit sa akin para yakapin ako. Lumapit din sa amin si Charlie at nagyakapan kaming tatlo. Let's go! Nagugutom na rin kasi ako, sabi ko nang kumalas kami sa yakap. Kinuha ko ang cake. Mag-celebrate tayo sa magandang restaurant ngayong gabi. So, ano ba talagang nangyari? Tanong sa akin ni Raquel habang binabagtas namin ang kalye, pabalik sa amin. Ano? Pagmamang-maangan ko. Karga-karga ko si Charlie na nakatulog na sa pagod dahil natagalan kaming umuwi. Namasyal pa kasi kami. Alam kong may nangyari ulap. Yung iyak mo kanina, alam kong di yun dahil sa tuwa. Diretsyong sabi niya sa akin bago siya tumigil sa paglalakad. Ilang taon na tayong magkaibigan, kaya kilalang kilala na kita. Nakagat ko ang labi ko. Bumigat na naman ang pakiramdam ko, at nag-init ang magkabilang sulok ng mga mata ko. Nakita ko ulit siya Raquel. Nakita sino, may kung anong bamara sa lalamunan ko, nang babanggitin ko na sana ang pangalan niya. Lumunok ako at huminga ng malalim. Ang ama ni Charlie. Ha, bulalas niya. Paano? He's my boss. Mabilis kong sagot. Hindi ko aakalaing sa ganoong paraan kami pagtatagpuin muli. At alam mo kung ano ang mas matindi. Hindi niya ako nakikilala. Wait, itinapat niya ang dalawang kamay sa akin. So, boss mo ang ama ng anak mo. Isn't that great? E di pwede mo nang sabihin sa kanya ang totoo. Pwede mo siyang hinga ng sustento sa anak mo, tugon niya na agad kung inilingan. Hinding-hindi ko yun gagawin. Hindi, mariing sabi ko at umiling sa kanya. Iyan ang huling bagay na gagawin ko Raquel. Kaya kung buhayin ang anak ko nang ako lang. Pero mas gaganda ang buhay ng anak mo kapag may suporta sa papa niya, giit niya. Wala siyang pakialam sa anak niya, matigas kong sabi. Ramdam ko ang muling pagkabuhay ng galit at inis sa sistema ko. Paano mo naman nasabi sis? Dahil narinig ko mismo sa bibig niya, tugon ko bago huminga ng malalim. Naiiyak na naman ako dahil sa sama ng loob. Ikinwento ko sa kanya ang naging usapan namin ni Tyrone, pati na ang trabahong pinapagawa niya sa akin. Ano, pinapahanap niya sa iyo ang sarili mo? Kunot noong tanong niya. Ang anak ko lang, paglilinaw ko. Kailangan niya ang anak ko dahil yun lang ang tanging paraan para makuha niya ang mana niya. Pero hindi ko yun hahayaang mangyari. Pero sinabi mo di ba na matatanggal ka sa trabaho? Oo, pero sisiguraduhin kong hindi yun mangyayari. Sisiguraduhin kong mapapanatili ko ang aking trabaho at itatago ang aming sikreto, determinadong sabi ko sa kanya. Paano mo yun gagawin sis? Akong bahala, paninigurado ko sa kanya. Paglalaroan ko siya, bibigyan ko siya ng lead, pero sisiguraduhin kong hindi niya malalaman na ang hinahanap niyang babae, ay kausap na niya mismo. Tumingin siya sa akin ng ilang segundo. Delikado yan sis. Susugal ako, paninindigan ko. Kailangan ko lang namang makalusot sa kanya Kailangan ko lang makapagtrabaho sa kanya ng kahit 1 taon, or at least 6 months para makapag-ipon ako, then maghahanap na ako ng ibang trabaho, paliwanag ko sa kanya. Sige, kung yan ang gusto mo, susuportahan kita, aniya at marahang ngumiti sa akin. Ako na muna ang bahala kay Charlie. Focus ka muna sa trabaho mo. Napangiti ako sa sinabi niya. Salamat sis. Promise, babawi ako sa iyo. Ano ka ba, kahit wag na. Muli akong napangiti. Minalas man ako sa ibang aspeto ng buhay ko, swerte naman ako, dahil nakatagpo ako ng mabuting kaibigan na masasandalan ko. Kinabukasan ay maaga akong gumising para maghanda sa trabaho, at asikasuhin ang anak ko. Antok pa si Charlie nang umalis kami ng bahay, pero hindi ito nagreklamo at sumama lang sa akin, papunta sa cake shop ni Raquel. Isa sa pinapasalamat ko ay hindi nagmana si Charlie sa ugali ng ama. Nagbunga ang maayos na pagpapalaki ko sa kanya, dahil kay bait na bata. Mama, napatingin ako sa kanya nang tawagin niya ako. Tumitig sa akin ang inosente niyang mga mata. Kung may namana man siya sa ama, iyon ang kulay asul nitong mga mata. I love you. Nabigla ako sa sinabi niya.
Hinaplos ng mainit na sensasyon ng puso ko, at naging emosyonal na naman ako. I love you anak. Mahal na mahal ka rin ni mama, sabi ko sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Gagawin ni mama ang lahat para sa'yo. Ngumiti lang siya sa akin sa yamakap sa binti ko. Huminga ako ng malalim para pigilan ang sarili kong maiyak. Hindi ko hahayaang basta-basta na lang kunin ni Tyrone ang anak ko. Magkakamatayan muna kami bago mangyari yun. Pagkatapos kong idaan si Charlie kay Raquel, ay dumiretso na ako sa trabaho. Pagkarating ko sa opisina, ay akala ko ako ang mauunang dumating. Pero nagulat na lang ako nang makita ko si Tyrone sa mesa niya, at abala na sa pagtitipa sa laptop niya. Good morning sir, bati ko sa kanya. Nakapagdesisyon ka na ba? Tugon niya at hindi man lang bumati pabalik. Kung hindi pa, then consider yourself fired. Walang emosyon niyang sabi, at di man lang ako tinapunan ng tingin. Naikuyong ko ang kamay ko sa inis. Yes sir, nakapagdesisyon na po ako. Tugon ko sa kanya, at doon lang siya tumingin sa akin. I'll do it. Hahanapin ko yung babaeng yun. Tumungo lang siya sa akin. Good. Now, get out at busy ako. Aniya bago ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Napairap na lang ako sa kanya bago ako tumalikod, at lumabas ng opisina niya. Huminga ako ng malalim bago lumingon sa pinto ng opisina niya. Simulan na natin ang laro Tyrone. Kung mayroong isang bagay na natuklasan ko habang kasama si Tyrone, iyon ay ang katotohanan na siya ay talagang isang kakilakilabot at makasarili na tao. 3 araw pa lang akong nagtatrabaho sa kanya, pero nakita ko na agad kung paano niya tretuhin ang mga empleyado niya. Kung akala ko'y masungit na siya ng mga nagdaang araw, ay mas isusungit pa pala siya. Halos lahat ng mga empleyadong nakita kong pumasok sa opisina niya, ay kung hindi nag-aalangan, ay namumutla. May iba pang ang nakikisuyo na lang na kung pwede, ay iabot na lang namin kay Tyrone ang mga dokumentong dala nila. Walang empleyadong takot sa mabait na boss. Ang kanilang mga reaksyon ay nagsasabi ng lahat. Si Tyrone ay isang kakilakilabot na amo, isang malupit. Wala siyang pakialam sa mga empleyado niya. Ang nakita ko lang kung bakit karamihan sa mga empleyado niya, ay nagtatrabaho pa rin sa ilalim ng kanyang kumpanya, ay ang mga benepisyong makukuha nila. At siguro dahil dito na sila nagtatrabaho, bago pa siya pumalit. Claudine, natigil ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang boses niya sa intercom. Nasa labas ako ng opisina niya. May sariling desk na ako at sa gilid mismo ng desk ko, ay naroon ang speaker. I sent you my schedule for this week. Ayusin mo. Make sure walang overlapong na mangyayari, aniya. Send it before 12 p.m., dugtong niya at nawala na ang boses niya. Agad akong napatingin sa orasan, at namilog na lang ang mga mata ko nang makitang mag-aalas 11 na. Dali-dali kong binuksan ang desktop, at tiningnan ang file na ipinasa niya. At napamura na lang ako, nang makita kung gaano ito kagulo. Ako na kasi ang naatasang magayos ng personal schedule niya. Tingin ko ngay hindi secretary ang trabaho ko, kundi personal assistant or in short alalay. Hindi pa ako naatasan ng mga gawain sa korporasyon. Lahat ng mga trabahong inisikaso ko so far, bukod sa paghahanap sa anak niya, ay personal tasks lang. Wala naman akong complain doon, dahil sumasahod naman ako. Ang akin lang, palagi ko siyang nakakasama. Palagi kong naririnig ang boses niya. Nakakarindi, nakakainis, nakakaubos ng pasensya. Hindi ko nga alam kung tatagal ba ako sa lagay na to. Pero kailangan ko, kahit makaipon man lang ako ng sapat na pera, para hindi kami magutom habang naghahanap ako ng ibang trabaho. Kailangan kong tiisin ang nakakapagod at matiyagang pagsubok na ito, nang hindi bababa sa 6 na buwan. Diyos ko po, sana kayanin ko, sana hindi masagad ang pasensya ko. Pero para sa anak ko, ay gagawin ko ang makakaya ko para tiisin ang walang hiya niyang ama. Hinding-hindi ko hahayaang kunin ni Tyrone ang anak ko sa akin. Hinding-hindi ko hahayaang gamitin niya ang anak ko para sa kanyang pansariling kapakanan. Nang matapos ko ang pinapagawa niya, ay agad ko itong sinend pabalik sa kanya. 5 minutes na lang at mag-aalas 12 na. Grabe, dito ko talaga napapatunayang, kaya ko pala ang mga bagay na hindi ko inaakalang makakaya ko. Get ready in 10 minutes. We'll leave, rinig kong sabi niya mula sa intercom.
Hindi na ako nagtanong pa kung bakit, basta naghanda na lang ako, dahil alam kong ang 10 minutes sa kanya ay 10 minutes talaga. Walang labis, walang kulang. Naglagay lang ako ng powder at lipstick para kahit papaano, ay hindi halatang stressed ako. Inihanda ko na rin ang notepad at iPad na inisyo sa akin ng kumpanya, para sa paggawa ng minutes. At saktong-saktong pagbukas niya ng pinto, ay tapos na ako sa ginagawa ko at naghihintay na lang sa kanya. Naglakad siya at nilagpasan ako. Napatitig lang ako sa likod niya. Mga ilang hakbang mula sa akin, ay tumigil siya at lumingon, bakit nakatayo ka lang dyan? Po, nalilitong tanong ko, ano po pala dapat? Di ba sinabi ko na aalis tayo? Matigas niyang tugon, follow me stupid. Mas matalino pa sa iyo ang aso dahil kusang sumusunod. Napaawang na lang ang bibig ko, kasabay ng paghigpit ng hawak ko sa iPad at notepad ko. Kung ihampas ko kaya sa mukha niya to, at nang maramdaman niya ang hampas ng isang stupidang kagaya ko. Sorry sir, mahinang sabi ko at sumunod na lang sa kanya. Masama lang siyang tumingin sa akin bago umiling. Ano ang schedule ko ngayon? Wait sir, check ko, ngayon mo palang i-check. Putol niya sa sinasabi ko. Baka sa tono ng boses niya ang pagkadismaya. Ginagawa mo ba talaga ang trabaho mo? Naikuyong ko ang kamay ko bago marahang huminga ng malalim, para pakalmihan ang sarili. Sorry sir, hindi na po mauulit. Dapat lang, huwag mong isipin na ang kumpanyang ito ay nagsasayang ng pera, sa mga walang kakayahan na empleyadong tulad mo, tugon niya at nagpatuloy na sa paglalakad. Ihampas ko kaya tong iPad sa batok niya. Buwisit, ang sarap batukan. Huminga na lang ako ng malalim, at tahimik na sumunod sa kanya. Kung pwede lang talaga sakalin tong lalaking to, ay matagal ko nang ginawa. Nang makapasok kami ng elevator, ay agad akong pumunta sa likuran niya at tiningnan ang schedule niya. Mahirap na baka magtanong siya muli at wala akong maisagot. Ano ba kasing ini-expect niya? Kanina niya lang ibinigay sa akin ang schedule niya, tapos, inaasahan niyang memory ado ko na agad lahat. Call the restaurant and confirm the reservation, biglang sambit niya. Okay sir. Casual kong tugon sa kanya, at tiningnan ng detail sa iPad ko. Nang makita ang numero ng restaurant, ay agad ko na itong tinawagan. Nasa kanya lang ang tingin ko habang kinakausap ko ang staff ng restaurant. Pansin ko kasing nakatingin siya sa akin, mula sa refleksyon ng metallic door ng elevator. Saktong pagkatapos ng tawag, ay tumunog na ang elevator at lumabas na kaming dalawa. Pagkalabas niya pa lang, ay pansin ko na agad ang pagkaalarma ng mga empleyado sa paligid. Kita ko ang iba na nagkunwaring may ginagawa, habang ang iba naman ay umalis talaga, para lumayo sa impaktong kasama ko. Diretso lang ang paglalakad niya, hanggang sa makapunta kami sa parking lot. Akala ko nga'y may driver siyang naghihintay sa kanya, pero nabigla ako nang makitang wala pala. Ibig sabihin siya ang magmamaneho, alangan namang ako. Diretso langit ang biyahe namin. Pumasok na siya sa driver's seat. Ako naman ay pumunta sa backseat dahil ayoko siyang makatabi, pero uupo pa lang sana ako nang magsalita siya, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Uupo po, alang-inang tugon ko, at kita ko kung paano tumalim ang tingin niya sa akin. Sa backseat, so gusto mo ipamuka sa akin na ako ang driver mo? Malutong niyang sabi, labas. Umupo ka dito sa tabi ko, dagdag niya at binuhay ang makina ng sasakyan. Kay lakas ng tunog nito, na para bang haharurot anumang oras. Okay po, nagmamadaling sabi ko, at agad na lumipat sa passenger seat. Nang makaupo na ako ay agad akong nag-seatbelt, bilang depensa kung sakaling humarurot ang sasakyan. Pero bigla akong nailang, nang maipit ng husto ang gitna ng mga dibdib ko. Lumusot ang seatbelt sa gitna, kaya bakat ang malusog kong dibdib. Nang tingnan ko si Tyrone, ay nahuli ko siyang nakatitig doon mismo, kaya hindi ko mapigil ang mamula. Agad kong inayos ang posisyon ko at humarap ng bahagya pagilid, para itago ang harapan ko mula sa kanya. Sinusubukan mo bang akitin ako Miss Amadeo? Diretsong tanong niya sa akin. Mabilis akong tumingin sa kanya habang namimulog ang bibig, at nakataas ang dalawang kilay. Sir, no. Never, bulalas ko, pero huli na nang mapagtanto ko ang tonong ginamit ko. I mean, hindi po sir. Nakakasakit iyon, malamig niyang sabi.
It seems like you're awfully disgusted to me, dagdag niya bago iginalaw ang manibela. Pero ayos lang, mabuti naman, dahil ayokong mauwi ka sa pag-ibig sa akin. Wala kang pag-asa. Umawang ang bibig ko sa narinig. Napakapit na lang ako sa seatbelt dahil sa lakas ng hangin niya. At ewan ko ba, sa lahat ng mga masasamang sinabi niya sa akin, ay doon ako na-insulto talaga. Pinaramdam niya sa akin na isa akong easy girl. Nakagaya ako ng ibang kababaihan na nahuhumaling sa kanya. Siguro kapag tulog siya, oo. Don't worry sir, hindi yun mangyayari, tugon ko sa kanya. You're not my type, banat ko. Akala niya ha. Kita ko ang pagkislot ng kilay niya. Really? Ha? Yes, good. Pinaandar na niya ng tuluyan ang sasakyan. At habang bumabiyahe kami, ay biglang nagring ang cellphone ko. Pagtingin ko ay si Raquel pala, pero agad ko itong pinatay dahil baka magalit pa si Tyrone. Ngunit nagring na naman ito. Sagutin mo na lang, okay. Masungit niyang turan. Okay po. Excuse me, mahinang sagot ko bago, sinagot ang cellphone. Hello, sis, mabuti naman at sumagot ka na. Bungad niya sa akin. Si Charlie. Ha, bakit? Biglang kumabog ang dibdib ko, at napalakas ang boses ko kaya napatingin ako kay Tyrone. Mabuti na lang at mukhang abala siya sa pagtingin sa daan. Anong nangyari kay Charlie? Inaapoy ng lagnat, nag-aalalang sabi niya. Sis, may kikisuyo na lang ako na painumin mo na muna siya ng gamot o. Nako, kanina ko pa pinainom pero hindi pa rin humuhupa. Dalhin ko na lang kaya sa ospital. Paano ang shop mo? Mahinang sabi ko. Huwag na sis. Ako na lang magdadala sa kanya mamaya sa ospital, pagkatapos ng duty ko. Painumin mo na lang siya ulit ng gamot please. Baka hamupa na rin yan maya-maya. Hindi ka ba pwedeng umuwi? Hindi eh. Ilang oras na lang din naman, tugon ko. Pakiasikaso na muna kay Charlie sis ha. Babawi lang ako sa'yo promise. O sige, basta, umuwi ka agad. Update lang kita. Oo sis, salamat. Ibinaba ko na ang tawag at nakagat ko na lang ang labi ko. Hindi ako mapakali sa kinauupuan ko. Gusto kong ipahinto ngayon din ang sasakyan, at puntahan ang anak ko. Pero hindi pwede, may trabaho ako. Sino yun? Biglang tanong ni Tyrone sa akin. Kaibigan ko po sir. Tumawag lang para i-update ako sa anak ko, wala sa sariling sagot ko, dahil lumilipad ang isip ko. Anak, Anya, natigilan ako. Agad akong napatingin sa kanya, at napamura na lang sa isipan ko. Anak, may sinabi po ba akong anak? Charlie, yun ba ang pangalan niya? Hindi ako agad nakasagot, kumabog ng malakas ang dibdib ko. Paano niyo po nalaman? Tanong ko. Sinabi mo, stupid, masungit niyang sabi. Nasabi ko na lang at hilaw nang umiti sa kanya. Umismid lang siya sa akin, at hindi na nagsalita pa. Nakahinga ko ng maluwag, at napasandal na lang sa upuan. Kailangan kong maging maingat, baka ako lang mismo ang magpahamak sa sarili ko. Baka sariling bibig ko rin ang maging dahilan, para mawala sa piling ko, ang pinakamamahal kong anak.